Sa previous episode, nagkaroon ng masakit na kamatayan ang ating bida na kung saan paulit-ulit siyang sinasaksak ng isang babae. Galit na galit ito dahil na rin sa di malamang dahilan hanggang sa binawian na nga ng buhay ang ating bida. Nabuhay siyang muli, kaso lang isa na siyang anak ng isang goblin at ang mga goblin ay may mga katangian kung saan mabilis silang lumalaki. Dinaglaon ay gumagawa na sila ng paghahunting para sa kanilang pagkain hanggang sa nag-evolve ang ating bida at naging isang hobgoblin na may nakakamanghang mga abilidad. Nagawa niyang mapamunuan ang kanyang lahi, at lahat ng sumusuway sa kanyang mga utos ay mahaharap sa isang di kanais-nais na parusa, at nagawa pa niyang mapatay ang hari ng kagubatan at ito ay isang oso na kung saan nakakuha siya ng maraming katangian mula dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang sandali pa nadama ni Gabo na may papalapit at nakita niya na ito ay isang grupo ng mararangal na mga elf, nakatakdang umatake ang mga tao para makuha ang kanilang kayamanan kaya lumapit sila para humingi ng tulong sa mga goblin. Mayabang ang isang elf na ito subalit nag-alok sila ng ilang buwang pagkain para sa nayon ni Gabo at sa tingin ni Gabi ay maganda ang alok, ngunit sa gulat niya ay tumanggi si Gabo at wala siyang pakialam sa sitwasyon at gusto niya lang na maging tapat ang elf sa paghingi ng tulong. Naghanda ang lalaki na umatake kay Gabo, ngunit pinangilabutan sila sa takot sa isang nakakatakot na titig ni Gabo at binalaan ni Gabo ang lalaki na pababain ang mga pana ng kanilang nagtatago na mga archer, sinubukan nilang barilin siya ngunit walang tsansang masaktan si Gabo. Pinatigil ng elf ang pag-atake at ipinaliwanag niya na tinatanggihan niya ang alok hindi dahil sa kanyang magandang kalooban, subalit kung magkakaproblema ang mga tao sa kagubatan na tinitirhan din ng mga goblin, hindi tutol si Gabo na makipagtulungan. Nagulat si Gabo sa lahat ng gamitin niya ang kanyang alamat na sandata para takutin ang lahat ng mga elf ng sabay-sabay, hindi lubos na naiintindihan ni Gabo kung paano ito gumagana, ngunit kapag may nasaksak siya ay nakakalikha siya ng walang katapusang sibat na maaaring umabot ng 100 metro. Natakot ang mga elf at tumakbo palayo, umaasang hindi na sila magkikita ulit at sa ika-45 na araw, hinabol ni Gabo ang 20 na gray slime at ang pagkain sa kanilang mga core ay nagbigay sa kanya ng iba't ibang kakayahan kabilang ang pagbabagong buhay ng likido at automatikong pagdoble. Sinubukan ni Gabo ang auto-replication at nalaman niyang makakagawa siya ng maliit na bersyon ng kanyang sarili mula sa kanyang dugo. Nakikita niya ang kanyang sarili mula sa bagay na ito at ibig sabihin magkaugnay ang kanilang pandama at naisipan ni Gabo ng magaling na ideya ito at sa ika-46 na araw, pinapagawa niya sa mga babae ang ilang damit na may dugo niya sa lining at sa ganitong paraan, ang mga damit ay magsisilbing transmitter kung sakaling sila ay mapahamak. Sa ika-47 na araw ay natuklasan ng isang maliit na scout ni Gabo na hindi natuto ang mga elf dahil bumalik sila at ngayon, nagbitaw lang si Gabo ng malakas na ungol mula sa loob ng kuweba at nanginig sa takot ang mga elf dahil hindi sila makagalaw, hindi na nag-abalang magsalita si Gabo nang lumabas siya at simpleng dinakip ang mga ito. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga elf na nasaktan ang kanyang pride sa kakulangan ng respeto ni Gab, at ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang kamatayan para kay Gabo kaso gayunpaman, humingi ng paumanhin ang ibang mga elf dahil hindi nila napigilan ang kanilang pinuno. Napagdesisyonan ito ni Gabo subalit ito ay isang mahigpit na desisyon at ang kanilang pinuno ay maaari ng ituring na patay, ngunit ang iba ay may pagkakataong mabuhay at haharapin ni Gabo ang mga elf sa isang pekeng laban, at ang mga elf na mananalo ay mabubuhay. Patas ang pasya ni Gabo dahil idineklara niyang kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang lumaban ng buong lakas at sa huli sa 23 elf, 6 ang natalo at pawang mga lalaki ang 6 kaso inamin ni Gabo sa kanyang sarili na sinadya niya ang mga laban dahil hindi niya gusto ang makitang namamatay ang mga babae. Pagkatapos, kinain ni Gabo ang mga natalo at nakakuha siya ng mas maraming kakayahan at ipinahayag ni Gabo sa mga nakaligtas na sila ay mga bihag na ngayon at akala nila ay palalayain sila, ngunit ipinapaalala niya na sinubukan pa rin nilang patayin ang mga goblin. Sa isip ni Gabi ay magiging masaya ang pagkakaroon ng mga elf bilang mga bihag, ngunit ipinapaalala ni Gabo na may mga patakaran laban sa paghawak sa mga bihag at nangako si Gabi na susunod sa kanyang pinuno. Kaso patuloy pa rin siyang nakikiusap dahil sa desperasyon. Pagkatapos ay ibinigay ni Gabo ang huling parusa sa pinuno ng unit ng mga elf sa ika-48 araw, at sa ika-49 na araw ay namangha ang lahat ng makita na umabot sa level 100 si Gab Kichi at nag-evolve sa isang espesyal na variant. Ang kanyang madilim na pulang kulay ay bunga ng pagpapala mula sa Demigod of Flame,
ang kanyang balat na Ironheart ay mula sa Demigod of War at ipinaliwanag ni Gab Kichi na wala nang nakakasparring kay Gabo mula nang maging ogre siya, at nag-aalala si Gab Kichi na baka hindi na siya makakasabay pa kay Gabo. Ngunit ngayon ay iba na si Gab Kichi kaya nag-spar sila sa labas at kontrolado pa rin ni Gabo ang laban, ngunit nakakagulat na nakakasabay si Gab Kichi kaso nanalo pa rin si Gabo, ngunit pinatunayan ng laban na si Gab Kichi ay tunay na karibal niya. Nang gabing iyon, pagod na pagod si Gabo at nakatagpo siya ng isang kakaibang anino at humingi ng tawad ang nilalang na ito at nagbigay ng regalo kay Gabo bilang pinakamababal nilang magagawa. Nagising si Gabo ngunit walang ideya sa nangyari. Sa ika-51 araw, iniisip ni Gabo kung na-inspire ba ni Gichi ang iba dahil may 4 silang bagong hobgoblin at isa rito ay angkop maging mage at isa pa ay magiging cleric. Ang pangalan ng cleric ay Gabi at nangako siyang magpapagaling ng maraming tao hanggat maaari. Nag-evolve din si Hops at lumago bilang kalahating spell lord mula sa Lord family at karaniwan, wala silang mga marka tulad ng sa kanyang mga braso at napansin ni Gabo na kahawig ito ng mga nasa kanyang katawan, umaapaw sa mana si Hops kaya gusto niyang subukan ang kanyang lakas sa labas. Ipinakita niya ang kanyang napakalakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kahangahangang pag-atake ng apoy at ipinaliwanag na kaya niyang gawin ito ng hindi bababa sa 20 beses, kahanga-hanga ito. Ngunit mas nakakagulat na siya ay kalahating spell lord pa lamang ngayon at malamang na mag-evolve pa siya sa isang buong spell lord sa susunod. Binigyan siya ni Gabo ng bagong kagamitan na bumagay sa kanyang ebolusyon at sinabi niya sa naiinggit na si Habs na mahahabol din niya ito, napagtanto ni Gabo na madalas ang mga ebolusyon at hinala niyang siya ang dahilan. Malaki ang epekto ng kapaligiran ng isang goblin sa kanilang unang buwan ng buhay sa rate ng kanilang paglago at maganda na nagiging mas malakas ang lahat. Ngunit inamin ni Gabo na hindi lahat sa nayon ay maswerte at sa ika-52 araw, ipinahayag ng mas nakatatandang henerasyon ng mga goblin ang kanilang hindi pagkakontento. Sinusubukan nilang magpatuloy kaso naiiwanan sila ng mga batang goblin, nagpasya silang iwan ang nayon at nagulat sila nang hindi pinili ni Gabo na wakasan ang kanilang mga buhay dahil sa pagtataksil sa kanya at ipinaliwanag ni Gabo na hindi naman sila nagnanakaw kaya nasa kanila ang desisyon kung gusto nilang umalis. Lalo pang nakakagulat na binigyan sila ni Gabo ng regalo ng pamamaalam at isang mahiwagang kutsilyo na gawa sa metal na sobrang napakatalim at sa ika-53 araw, natagpuan ni Gabo ang isang tao na pinatay ng isang orc at wala nang natitirang pag-asa para sa kanya, ngunit matapos kainin ni Gabo ang tao doon ay natuklasan niyang mayroon itong kawili-wiling kakayahan. Umaasa siyang ang paggamit nito ng maayos ay magiging paraan upang maparangalan ang lalaki at ang kakayahang ito ay tinatawag na Monster Tamer. Nang gabing iyon ay mas masaya pa si Gabo kaysa sa dati nang ipahayag ng alchemist na nakagawa siya ng alak. Sa ika-54 na araw, inihayag ni Gabo na umalis na ang nakaraang henerasyon ng mga goblin sa nayon at inalok niya ang sinuman na sumama sa kanila. Walang ibang gustong umalis kaya nag-toast sila at sa ika-55 araw ay nagtrabaho si Gabo ang henyo sa paggawa ng mga hikaw na may dugo niya upang magamit bilang mga kagamitang pangkomunikasyon. Sa ika-56 na araw, natuklasan niyang gumagana ng perpekto ang mga ito kaya gumawa siya ng sapat para sa lahat at sa ika-57 araw, tinalo ni Gabi ang isang Trihorn at sinubukan ni Gabo ang kanyang kakayahang Monster Tamer na nakuha niya mula sa tao. Gumagana ito ng perpekto at naging kauna-unahang alaga niya ang Trihorn at sa ika-55 araw, natuklasan din na may mahusay na pamilyar si Gabo at ito ang pinuno ng isang pangkat ng itim na lobo ay naging alaga at bantay niya para sa mga babaeng tao. Sa ika-59 na araw ay nakaranas si Gabo ng hindi kapanipaniwalang pagkabigla. Ang batang babae na pulang buhok na noong unay mahina ay lumago bilang isang malakas na mandirigma at habang kumakain sila, nagulat si Gabo nang malaman niyang nakakuha siya ng bagong trabaho. Ipinakita niya ang kanyang bagong kasanayan sa pangangaso at ipinaliwanag ni Gabo na ang kanyang bagong trabaho ay Shadow Soldier, kailangan niyang kumain ng mga halimaw paminsan-minsan o siya ay mamamatay, ngunit ito ay nagre-resulta sa kahangahangang paglago. Nang maglaon, sinabihan si Gabo na inaatake ng mga tao ang mga goblin na gumala sa kagubatan, kaya napagtanto niyang malapit na ang digmaan sa pagitan nila at ng mga tao at sa ika-60 araw. Naramdaman ni Gabo na hinahabol ang mga kobold ng isang bagay na hindi niya madetect sa kanyang kakayahang maghanap. Nang makarating ang mga kobold sa kuweba,
Nalaman nilang mga magically animated skeletons ang humahabol sa kanila at sinubukan ng mga alkero ni Gabo na barilin sila ngunit walang epekto ang kanilang mga pana sa mga ito. Napakaraming skeletons kaya natatakot si Gab Kichi na baka lumala pa ang mga bagay. Pinayagan siya ng kakayahang mag-search ni Gabo na makita ang isang malaking signal sa likod ng lahat ng mga skeletons, na malamang ang lumilikha sa kanila at sinubukan ng iba na labanan ang mga skeletons at ang isa sa mga atake ni Hops ay nagpapakita kay Gabo ng isang bagay at ito'y di gumagana ang paghiwa sa mga skeletons, ngunit ang pagwasak sa kanila ay lubhang epektibo. Itinigil ng lahat ang paggamit ng kanilang mga sandata at sinimulang bugbugin ang kanilang mga kalaban, ngunit marami pa rin ang mga kalaban na ito kaya nagpasya si Gabo na kailangan niyang tapusin ang labanan at sinimulan niya ang pagbilang sa kanyang isip habang tinatahak niya ang hukbo ng mga skeleton. Natapos niya ito 3 segundo ng maaga, ngunit nagawa niyang durugan ang halimaw na lumilikha ng lahat ng mga skeletons. Ang pagkain sa bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-summon ng lower undead at high-tier equipment materialization na bukod sa iba pang mga bagay. Pagkatapos nito, humingi ng tawad ang mga kobolds sa kanilang pagkakamali at aksidente nilang nahukay ang treasury ni Velvet na na-invade na ng mga goblin dati, at kanilang napagising ang tagapagbantay nito ang Greater Skeleton. Sa kanilang huling pagsisikap na mabuhay, tumakbo sila patungo sa kuweba na pag-aari ni Gabo na ngayon ay kilala bilang nakakatakot na Black Ogre at tinatawag na ngayon ng mga kobolds si Gabo bilang kanilang Panginoon, ngunit ipinunto ni Gabo na marami na siyang pinatay sa kanilang lahi. Ngunit labis silang nagpapasalamat sa kanyang pagligtas sa kanila, at nauunawaan nila na ang malakas na lumalamon sa mahina ay natural na batas lamang, utang nila ang kanilang mga buhay sa kanya kaya idineklara nila na ang mangyayari sa kanila mula ngayon ay nasa kamay na ni Gabo. Nauunawaan ito ni Gabo at ipinasuri niya ang kanilang mga sugat sa kanilang cleric at pagkatapos, tiningnan ni Gabo ang lahat sa kanyang kuweba at hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit nakalikom siya ng isang kawili-wiling pangkat. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.